And at this moment in time, we got it soon. We'll go directly to the most important part of this service, that is the preaching of God's Word. Hope and pray na andam na tang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo Diyos. Dahil kailangan pa ang ginangyo ang atong Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you, Special, for that wonderful song. Thank you, Church, for being present tonight sa ato ang prayer gathering. And I hope that you are so blessed tonight, mga kaigsunan. Okay, sa naata sa balay sa ato ang Ginoo alang sa ato nga prayer meeting. So we are here not because the church need us, but we are here because we need the Lord. We need the Lord sa atong kinabuhi. And apart from Him, wala gid tay kadaugan. Di gid ta magmadaugon mga kaigsuunan. Karon, I would like to ask everyone to please stand. Manindog ta palihog. Let us all stand up, please. Okay? Tindog ta. If you are having your Bibles with you, can you please raise your Bibles? Itaas ninyo inyong mga Bible palihog. Amen. So I hope that you have your Bibles with you tonight. And open it in the book of Ecclesiastes chapter 3 sa verse 11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11 sa atong mga Bible palihog. Again, if you are there, kindly say Amen. Nana? So follow me with your eyes. The Bible says in verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the word in their heart, so that no man can find out the word that God maketh from the beginning to the end. Let's pray. Father God, salamat Lord sa imong panalangin. Ikaw Ginoo maghatag ka na magpanalangin today, kadaugan Lord, that we will be able to understand your word. Make your servant a blessing to these people. Panalangin ni Ginoo, kay wa mi mabuhat kung wala ka. Lord, we need you, Lord. Please, bless us. In Jesus' name, Amen. Amen. Palihog, manglingkod kita nga tanan. Okay? So, ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon mga kaigsuunan is the deep desire of human heart. The deep desire of human heart. So, ang lahom nga tinguha sa tawhanong kasing-kasing. I know nga matag usa kanato mga kaigsuunan na atay mga tinguha. And the Bible says in our text, He hath made everything beautiful in His time. So everything is beautiful. Everything has a purpose. And walay butang mga kaigsuunan nga pangit. Walay butang dili maayo nga gibuhat sa atong Ginoo. Everything is beautiful. Everything is naay purpose, naay rason nganong gihimo siya sa Ginoo. So mga pinangga, wala nasipyat ang Ginoo sa pagbuhat niya sa mga butang sa atong kinabuhi. And the Bible says, if you would continue reading, nun pa niya, also, He hath set the word in their heart. What does it mean? Kaning word, diri mga kaigsunan, ang iyang Hebrew word means ages. God set the ages in His heart. Ages means eternity, no?
eternity. Now, ito makita mga kaigsunan, it means that God also set eternity in their heart. Sabot ana, nga gibutang sa Ginoo sa tong kasing-kasing or sa mga katawhan, sa nato mga pinangga, ang eternity. Not only everyone is beautiful, but eternity. So pasabot, it is a divinely implanted sense of a purpose working through the ages which nothing under the sun but God alone can satisfy. Sa ato pa ang Ginoo di ay deep inside our heart, gibutangan ta niya desire, gibutangan ta niya og kanabitawng longing to pursue this purpose because everything is beautiful. Everything has a purpose. Everybody nga naa sa kalibutan na ay rason nganong naa ka. And for you to fulfill that purpose, ato makitaan that God implanted a deep desire sa imong kasing-kasing nga gusto nimo ma-fulfill kana nga purpose. And the Bible says, if you would continue, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. So apart from God, mga kaigsunan, apart from Him, nobody will know what is that purpose. Nobody will experience true satisfaction apart from God. Sa ato pa, ato makita mga kaigsunan that every human being carries a deep longing within the soul. Na kay deep longing, na kay lahom nga mga tingwa, o sa kabutanga, dili nato ma-explain. O sa kabutanga, di nato matungkad, pero deep inside, ato yung ginabati sa atong kasing-kasing. Mabitaw na nga, di lang kay sa Christianity, and every circles, every groups, every generation, ato makita nga nagyoy pagpangita og purpose, searching for meaning. We wanted to find love, peace, fulfillment. Ato nang ginapangita kay katong dili nato ma-explain nga ginabati nato deep inside our heart. Wala kay deep longing. Gusto kag purpose. Gusto kag meaning. Gusto ka maka-experience of love. Gusto nimo mabawaan unsa nang kalinaw. You wanted to know what is fulfillment, what is satisfaction. Higala igsoon, God implant that in your heart. And we try to satisfy this deep longing. Ang mga tao, ang pamaagi nila sa pag-satisfy aning longing, pinaagi sa success, kadaugan, pinaagi sa mga relationships. You wanted to build relationships with people. Una nga gusto nato nga naagi lugar nga bilong ta. Pag makadto ka sa usa ka lugar, murag ang mga tao, murag dili ka welcome, di ka ganahag balik. That's why I am asking you, church, that every time that there are visitors sa ato ang simbahan, always make them feel welcome. Allow them to feel that they really belong. Especially og natay mga kaigsunan nga dugay wala na nakabalik og simba, and then ibalik sila by God's grace, we are thrilled. Allow them to feel that they belong. You see? Instead of questioning them, usahay man gud kita kay mga legalistic gud ta usahay. We wanted to question them, ano man ka amang kagikan? Nganong kaon ba man ka nagpakita? Instead, we try to tell them that we miss them and we are happy that they are here with us. Kaya ang mga tao, mga kaigsoon, we wanted to build relationships. We wanted to satisfy this longing sa tong kasing-kasing. And sometimes, ang atong una-una, kaning longing ma-fulfill lang, pinaagi kung mag-build tag connection sa atong mga kaigsunan, sa mga katawan. Some people try to satisfy aning deep desire sa human heart with wealth. No? Wealth. Panalapi. Ngita daghang kwarta. So muna ito ang gitawag nga ginapangita mga kaigsunan. Not only wealth, but pleasure. Mga lingaw-lingaw. No, muna itong ginapangita na atong ginalingaw itong kaugalingon. Gusto mag-enjoy. And we say, mag-unwind, magbakasyon, muginhawa sa.
Mupahulay sa. And we wanted to try to acquire and fulfill this longing sa atong kasing-kasing through those things. Pleasures. Sometimes knowledge. Atong pagtuon. Some people are addicted to reading, addicted to learning because murag silang una-una, if they would acquire more knowledge, ilan na ning masabtan kung unsa ning emptiness sa ilang kasing-kasing. Muna ang gibuhat ni Solomon, as we have known. I have already taught you about this, no? Ang gibuhat ni Solomon, ang eksperimento ni Solomon. Si Solomon, nag-experiment siya, gitry niya ang kwarta, gi-acquire niya ang tanang daghang kwarta, pati iyang kutsara, bulawan, iyang plato, bulawan, ang iyang balay, ang iyang palasyo, pila ka tuig aya na human. Mas dugay pa na human kaysa templo sa Ginoo. And wala niya nakita dito ang fulfillment. Ni-acquire siya mga property, mga mananap. Wala niya naangkod ang fulfillment. Ni-acquire siya o kanang nagbisyo siya, nag-inom siya. Unsa pa ang iyang mga kahilayan na gibuhat. And niabot og gitawag na 1,000 kabuok ang iyang mga asawa. You see? As I have, I can remember 700 wives and 300 concubines. Mauna, perminti. So dili mahuman. Kung gitawag si Solomon, mga kaigsuonan, makig-uban sa iyang asawa o iyang concubine once a day. Laylay, mulabay na lang mga kaigsuonan ang gitawag na duha ka tuig, wa pagyud niya na hurot og uban tanan niyang asawa. You see that? And wa gyapon niya nakita ang kalipay dira mga kaigsuonan. Wa gyapon niya naangko na ang gitawag na fulfillment. And he have read, acquired knowledge. Siya ang pinakadaghan og kanta, pinakadaghan og proverbs nga iyang gipanggather tanan. And he is the most knowledgeable person in his generation. Pero wag gyapon niya nakita dito ang fulfillment mga kaigsunan ng deep desire. So even kita ato tong gibuhat ang gihimo ni Solomon, yet our heart still feels empty. Empty gyapon tong mga kasing-kasing. The question is why? Ngano man nga empty man gyapon, ngano man nga di man gyapon ako makita ang tinuod nga kalipay after following and acquiring those things. Di ba? Ang mga tao nga moingon nga ang beauty is useless, kadtong mga pinakagwapa nga mga babae, they will say beauty is nothing. Katong mga tao nga moingon nga wealth is meaningless, katong mga pinakadato nga mga tao, sila moingon nga wealth is meaningless. You see? Why is that? Because they thought from those things nga ilang maangkon, makita nila ang fulfillment. But when they were there already, sa diha nga naa na sila dito sa wealth, naa na sila sa beauty, sila na ang pinakagwapa, sila na ang pinakadato, sila na ang pinakakusgan, sila na ang pinakamaayo sa ilang field, madiscover nila that there is still emptiness, nga wala pagyapon na feel sa ilang mga kasing-kasing. You know why? Because this desire, this longing is not accidental. Dili siya aksidente. It is the divine signature of God within us. Gibutang sa Ginoo sa tong kasing-kasing. Bisan pa og we are already fallen into sin. No, nakasala man gid ang tao, unya ang tao nahulog sa sala, natay sin nature, wala gihapon nawala ang divine imprint sa atong mga kasing-kasing. There is still a trace of eternity in our hearts. Why? Because God created us. So naay vacuum sa atong kasing-kasing, naay emptiness sa atong kasing-kasing, that is God-shaped. And only God can fill that emptiness. Only God can fill that vacuum in our hearts, mga kaigsunan. No other created thing can satisfy, only God Himself, the Creator. The world offers different explanation about this desire.
Lahi-lahi ang gi-offer na explanation sa kalibutan na aning nga deep desire nato mga pinangga. And today, we will try to look at the three responses to this longing of the human heart. Tatanawon, three response. Three things. Tulo ka butang gitry og tubag. Ngano day ni? Anong natay desire? Because whether you admit it or not, mga pinangga, you have this deep desire sa imong kasing-kasing. Nakapangutana gyapon kang ano, para asa ni? Nganong gapaningkamot ko? And you will be looking for God. Maybe naay panahon nga wa ka nakasimba and ma-feel nimo ang kamingaw. Ma-feel nimo ang longing. Ma-feel nimo ang emptiness. Maybe you have faced tragedy. Then sometimes pag naay tragedy, naay problema, naay kalipay or whatsoever happening, sometimes ma-highlight ni nga longing. Nya didto murag mas grabe ang imong desire, mas grabe ang imong longing. Especially in near death situation. Imo ning ma-feel. And I hope mga pinangga nga mga kaigsunan, we will find the right place para ato ning mapuno. Okay? Matagaan og satisfaction kaning nga longing. Tulo ka butang. First, let us look at the answer of the secular world. The secular world nga tubag, unsa ni nga longing? According to the secular world. Unsa nang secular world, pastor? Lugar sa mga utukan, mga bright, mga knowledgeable, mga tao nga nagtuon sa kalibutan. Okay? Those people who are mga realist. So, unsa tong explain science. Okay? The secular world. And the secular world calls this deep longing inside the human heart deception. Deception lang ni para sa ila. Modern secular thinking teaches that this desire for God is merely an illusion. Illusion ra kuno ni ang atong desire sa Dios. Because whether asa ka paingon, matingala ka nga bisan pag kinsang grupuha, kinsang mga tawhana, moadto ka sa pinakatumoy sa bukid sa mga lugar nga wa na gyud maabti sa siyensya, mga tao didto na ay idea of God. Nasa form of worship. And sometimes common kayo ang ilang kuan ay Dios nga naghimo nga ilang alagaran, ilang halaran. So everybody among the human race nagay idea of God, tanan-tanan klase nga tao. Even the barbaric people, even the cannibals, they have their ideas of God. So deep inside the human heart, nasa longing nga makaila sa Dios. And para sa mga scientists, mga secular people, ato makita mga pinangga, not all of them, but those scientists that are too gitawag na narrow-minded about dili katuog Dios, mga atheist, para nila, kani kuno nga desire sa kasing-kasing sa tao, it is only an illusion. It is a deception. They say, religion developed because early human needs psychological comfort or survival mechanism. So ato ba, sumala pa nila mga kaigsunan, ang ato kunyong longing for religion, longing for God, it is only an evolutionary instinct. According to secular thought, our ancestors developed religious ideas as a way to cope with fear and uncertainty. They argue that belief in God is simply inherited psychological conditioning. Mura bitaw ko mga God of the gaps. Sa una, di sila kabalo, nanong galinog, nanong gauyog. And our ancestor says, kay kuan man good, nasuko ang Ginoo. Mas di sila kanong explain. Nasuko ang Ginoo mo nang giuyog sa Ginoo ang kalibutan. Kami sa una, mga bata pa mi, hala, nag-ulan. Nangihi siguro ang Ginoo sa langit. Nikilat. Nga naman to nagkilat. Nagira ang mga anghel sa langit na si God of Thunder, si Thor. Nagipanggira niya yung mga kaaway. You see that? Hala, nangamatay lagi itong mga mananap. In our mind today, virus.
na virus ni kalat. Pero sa una, namatay ang mananap nga naman. Nasuko ang Dios nga nag-alaga ng mga mananap. So they are trying to explain the unexplainable sa una. Mauna ang God of the gaps. And sa una, naisakit, naipirminti gira, pirminti patay, and the people long to have a bond nga magkahiusa. And the best way nga magkahiusa is through a common belief of someone powerful. So tungod ato kuno para masurvive ang mga katawhan, naka-create sila idea of God. Unya kita karon, kita nga mga descendant ato nga mga klase nga mga tao na imprint sa atong psychological psyche nga dapat puntang mutuo ato para masurvive punta. Sa ato pa, illusion lang. Evolutionary instinct lang ang Diyos according to their explanation. But if you would open with me the Bible, mga pinangga, sa gitawag na Psalm 14 verse 1, open your Bibles with me there. Psalm chapter 14 verse 1. The fool hath said in his heart, there is what? No God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Bible declares that denying God is not wisdom, but spiritual blindness. Because sa atong panahon karon mga kaigsuonan, nagbati sa mga tao nga, dili ka right kung gatong na Ginoo. You are not a scientist if you believe in God. Pero kabalo ka, science and religion complements with each other. Maghimo tayo example. Ang gitubag nga pangutana sa gitawag nga science is how. The how question. Science answer the how question. But religion or the Bible answers the why question. Let's say for example, nag-init kog tubig. How? Meaning, paano gabukal ang tubig? Nganong gabukal man ang tubig? Kay ang kalayo, gikandak sa puthaw, ang heat sa kalayo, unya ang heat na nakandak gikan sa kalayo at puthaw sa imong takuri, gi-agitate niya ang mga molecule sa tubig, mauna, nga ni bukal. We answer the how question. Science. Pwede di man itubag. Pero kung tana ka sa ako, anong gabukal man ang tubig? Akong tubag, kay gusto ko mangapi. We answer the why question. You see? Nato makita mga science, try to answer how. But if you want purpose, you need God. Di ba? Ang sa'yo, purpose ka nung nabukal ang tubig. And sometimes mga kaigsunan, ang pinaka-the best na tubag, di ba pananglitan, mga tana si Mambio sa akwa, Pastor, nganong nagpabukal kang tubig? Nganong gabukal ng tubig? Ay, Mambio, science teacher ba si Mambio? Makoreksyonan ta ko karon. No? Nato makita nga motubag ko sa nga Mambio kay ang kalayo gikandak niya sa takore ang heat o niya gi-agitate sa heat ang molecule sa tubig, mo nang gabukal-bukal. Pero gumingon ko nga, ay, mga pi, manggod mi Mambio, mas lindot ito ba? You see? So ato makita mga kaigsunan nga it complement each other, especially the true science, the real science. Kaya according to, di ba science is the systematized body of knowledge? No? Science talks about facts, tama? But the Big Bang is not facts, it's a theory. Theory man siya. Di ba? Giyon sa nila pagkabalong, anay, gitawag na energy sa unang nibuto, unya pagkahuman, katong nga energy, dito nagikan ang tanan. How did they know it? Wala man. It was just a theory. You see?
So meaning, dili siya knowledge, dili siya facts. You need faith, actually. Now remember, listen carefully. Ang ano yung tunuan? Nganong nahimo ang tao? In the beginning, rocks exploded. Big Bang Theory. Kaysa, in the beginning, God created. May mas dakong pagtuo magikinahanglan. Mas dakong pagtuo tong rocks. No? Mas kinahanglan ka tayo ka, bato ni buto na kinabuhi. You see? From non-living thing, created a living thing. Mas kuyaw ang pagtuo. Kung nituo ka to. So, science, we are not talking about the science that is a religion. Some science is a religion, but some science is real science. Kanang mga photosynthesis, kanang mga water cycle, kanang mga respiratory system, kanang mga mga system, skeletal system, mga ginastadihan nato. That is real science. Because we could observe, we could know, like, facts good, makita good. Pero kanang mga theory nila nga, that is not science. I call that religion. You see? And they try to replace that longing. Katong nga longing nimo sa imong kasing-kasing, na instead nga, itudlo ka paingon sa Dios. Giinad ka, nga moingon lang sila, that is just an illusion. That is just an evolutionary thing nga nabutang sa imuha. Pero di gid na tinuod nga na, nangita kag Dios. So those things, mga kaigsunan, try to replace God with science. Other things with pleasure, with success. People pursue career, entertainment, work, technology, hoping these things will fill the emptiness. But none of these things can satisfy the soul. In Ecclesiastes chapter 2 verse 11, tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, then I look on all thy works that my hands hath wrought. Tanang mga butang akong gibuhat. And on the labor I had labored in you. And behold, all was what? Vanity and vexation of spirit. Sakit kayo no, nga imong i-invest ang imong ginabuhi para lang sa mga yutan-ong butang. And at the end of the day, makaingon ka nga, tanan, way pulos. Tanan, kakawangan. You see? Naayo sa kataong kamatyonon siya, sa diha nga hapit na sa mamatay, gipalibot sa iya ang mga achievement, ang iyang diploma, ang iyang award, ang iyang wealth, ang iyang bank account. Unya, moto ang iyang gikatkat niya nga ladder siyang ginabuhi. And at the end, niingon siya, I spent my life climbing the ladder, but now I realize it was leaning against the wrong wall. Mali nga wall ang iyang ginakatkat. The secular world promises fulfillment without God, but the result is emptiness, dead end. So that is the answer of the secular world, mga kaigsunan. Not only science, but the worldly system. Number 2, ato makita mga pinangga, the pagan religion. We have already known the answer of the secular world. How about the answer of the pagan religion? Something desire. You see? If the secular world try to say that this desire is only an illusion, it is a deceit, and you can fulfill this desire some other things apart from God, lahi po sa pagan religion. Pagan religion says this desire is evil. And this desire must be removed. You see? Many Eastern and pagan philosophies teach that desire itself is the problem. They say that to reach enlightenment, one must eliminate all desire. You see? Let's say, for example,
Whether you like it or not, humans have desire to have sex. Nga naman, because God designed people to have that. Mo, gitawag na mo-survive ba ang humanity without that? But only within the bounds of marriage. But that desire itself is not bad. It's not evil. Ang Ginoo nagbutang ana nga desire sa imong kasing-kasing. You see? But God made it clear that only within the bound of marriage. But that is not evil. We are evil. Kita ang evil. Kita ang dautan. Atong gigamit na ang desire sa atong kaugalingon nga gusto. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, that's why in pagan religion they have a lot of monks. Mga monk, kunuhay. In which nga adapt sa Roman Catholic nga ilang mga priest. Di na pud magminyo. To the point nga nahimong hinungdan sa daghan kaayo nga mga immoralities because of that. Kay ilang ginapatay ang desire nga gibutang sa Ginoo sa ila. To the point nga mabutang sa lahi nga mga lugar. Nang ato makita mga kaigsunan, they see desire as the source of suffering. The idea is that attachment causes pain. So the solution to detach from all desire, so the solution is to detach from all desires. Kaya na kuno kay desire, o di mamit nga desire, masakitan ka. Tama? Di ba? Mabitaw na yung pa nila nga, huwag kang mag-expect. Kasi pag mag-expect ka, masasaktan ka lang. You know, sakit kayong kalibutan. Kaganina lang, I talked to a pastor. Nawag sa ako, ako ang nawag sa iya. Kumusta? Kumusta, pastor? Kumusta man ang atuang buhay-buhay diha? And niabot sa punto among gistoryahan about trusting people. Mala pa niya, pastor, naka-learn ko, pastor. Lisod kay musalig og tao. Labi na kanang saad lang sa baba, pastor, lisod gyud kay pastor. Kahit lang mawala ang ihip ng hangin. Katong mga saad sa imuha, murag wa na limtan ra, murag wa ra gyud, murag sakit kayo muna karon. Muna karon. Di na ko musalig. Di na ko mutuo anang mga pasalig, pastor, kay masakitan ra ka, pastor. And wala na ako sa giingnan, pero deep in my heart, anak ko mali pod. Pero ako iningon sa iya. I respect him. Kaya nga naman, here comes a man hurt by the world, cannot trust anybody anymore. Lisod na kayo, no? Masakitan ka, lisod na kayo sa ligog tao. Matigal, like, so we need to learn to trust even though it will hurt. Tinuod sakit. Because kung ato nang kuhaon ng desire, ato nang kuhaon ang pagsalig, dili na mo trust og tao because of that. Yes, we trust God. Amen. We praise God. Ultimate trust in God. But we need to build relationships with people. Kung ato nang kuhaon, kanang connection, we are no longer different from the world, pagan religion, removing all this desire. No? Sakit na malandungon bitaw. You trust and you are hurt. And pagkahuman, di na ka gusto mo salig pag-usab. Kinasakitan naman ka. I hope you will be healed. Maulian ka. Itugot nga maulian ka. Sumala pag ano nila, pag nagmahal ka at nasaktan, mahirap nang magmahal muli. Tinuod na. Kasi baka masaktan ulit. Kuyawa na. But I hope you will be healed. And you will learn to love all over again. You will learn to trust all over again. And I know, if you will learn to love or trust all over again, I can guarantee you, you will be hurt all over again. But just be ready. Naman ang Ginoo ang atong daganan perminti mga pinangga nga mga kaigsunan. The Bible says in Isaiah chapter 59 verse 2,
Isaiah chapter 59, verse 2, mga kaigsuunan. Kindly open your Bibles there. The Bible says, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Unsa day ang nakabulag sa ato? It's not our desire. The issue is us. You see? Ang issue, mga kaigsuunan, is not that we long for something. The issue is that sin separated us from the one who we truly long for. You see? Dili issue ang atong longing, atong desire. Ang atong issue, ang atong sala, nga kaning atong longing, ginaredirect ni sa lahing nga direksyon, imbis sa Dios, na paingon sa lahing nga direksyon, mga kaigsunan. Your Bibles with me, and Acts 17, verse 27. Acts 17, verse 27. If you're there, say amen. The Bible says that they should seek the Lord. See? They should seek the Lord, if haply they might feel after Him. And what? Find Him. Though He be not far from every one of us. God is not far. Usahay no, ang makasatisfy sa ato, katulad ng duol. Katulad naara day diha, ang Ginoo is not far, duol ra kang Ginoo. God is one prayer away. And sometimes we are seeking for satisfaction sa lagyo nga mga dapit, layo nga mga lugar, ug lahi nga mga butang. But what you need is God. Now, to make you understand nganong mali ang pananaw sa pagan religion nga kuhaon ang desire. No, sama bitaw ni Kuan, sama bitaw ni katubod si Kuan, katubod bitaw Indian, nakadungog pa nga to, Brad? Mahatma Gandhi. So, I talk about the desire for the opposite sex kaganina. Naghimo experiment si Mahatma Gandhi na he stayed in a room naked with a lot of children and women naked also sa isa ka kwarto. Kay para i-prove niya nga nawala na kuno niya nga desire. See? So ato makita, mga kaigsuunan, nga the world religion is trying to get rid of the desire nga gibutang sa Ginoo tong kasing-kasing. Kani biya nga desire will ultimately point us to God. Kung imo ning patyon nga desire, ang mahitabo sa imuha, di na ka motuo og Dios. Wala kay pailam sa Dios. Kay wala naman. Gipatay naman imo ang desire. Now listen carefully. Pananglitan na kas tunga-tunga desierto. Unya giuhaw ka. Unsa man ang solusyon? Ha? Tagaan ng tubig. Meaning, isatisfy nimo ang desire, tagaan ng tubig. But the pagan religion says, remove the thirst. Para wala na problema, giuhaw ka, para wala na problema, kuha ang imong desire nga, mainom. So remove the thirst. Usahaw mo na. You see? That is their logic. Ikaw man kanimong desire. You see, ang mahitabo sa imo wala na. Wala na kay pakialam sa Ginoo. To the point nga mohimo na kagimuhang kaugalingong religion. Anang imo ning religion dayon mahimong sets of rules. Na the religion of the Western world, nahimo siyang sets of rules. Kay para maangko nimo ang enlightenment. Dapat di nakabagid ani, dapat di mo buhaton ani, dapat isiklo di mo kaugalingon daghan mga rules. Kay para ma-maintain to nimo, kay imo man pati nimo desire to the point nga di na nimo pangitaon ng true God. Now, let's have the third point, mga pinangga nga mga kaigsunan. So ato na nakita no, ang answer sa pagan religion, ang answer sa secular world, but now lastly, how about Christianity? How about the answer of the true religion? How about the answer of Christianity? Mga kaigsunan, we need to understand that we are made by God and for God. Gihimo ta sa Dios para sa iya. No?
So you are created by God for Him. Mura bitaw buingon ang Ginoo sa imo ha, huyday, huydo, gibuhat ka para nako. Akong design sa imo ha para nako. Ano ang Ginoo? In Colossians 1:16, open your Bibles with me there. Colossians 1:16. If you're there, say amen. The Bible says in verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Ano ko this? All things were created what? And for Him. So you are created for Him. Para sa ka? Dili para sa imong uyab. Wala ka gibuhat para sa imong uyab, gibuhat ka para sa Dios. Remember that? Sometimes ra ba karon mga kaigsunan kay naay mga young Christians nga makauyab bukan believers, sukad nga nakauyab kay ano una nila nga para sa silang uyab, di naman imba. Aya na mabalik simbahan kung broken hearted na. As if they are created for that person. Remember this, you are created for God. Iya ka. You see? So the longing in our hearts, nga na kaning desire sa imong kasing-kasing, kaning emptiness sa imong kasing-kasing, it is actually the soul's longing for His Creator. Ginapangita, ginalong sa imong kalag ang iyang magbubuhat. So you are longing for your Creator, mga kaigsunan. And God is saying, do not remove the desire. God is saying, I will satisfy that desire. So meaning mga kaigsunan, Jesus Christ is the only one who can satisfy the soul. Christ invites those who are empty and searching to come to Him. In John 7:37, open your Bibles with me there. John 7:37, mga pinangga. The Bible says in verse 37, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Sa ato pa mga kaigsunan, if you wanted to remove the thirst, dili nimo kwaon ang desire nga thirst, but you can only satisfy the thirst through drinking. And Jesus Christ says, can come unto me. Duol kaniya. Duol kaniya. So ang Ginoo mga kaigsunan, gihimo niya para sa iya. Ang atong kasing-kasing restless, gustog pahulay, gapangita og hugma, gapangita og kalipay, gapangita og kalinaw, gapangita og meaning, gapangita og purpose. That actually is a search for God. Gapangita ka sa Dios, sa imong Creator. And remember this, kung nakay longing karon, naay emptiness ang imong kasing-kasing, listen carefully. Kinahanglan nimo ang Dios. You need to start, build relationship with God. Igsoon, I need to be very, very clear sa imuha karon. And listen carefully, this is something nga murag balik-balik, but listen carefully. Sige tag storya nga about sa Dios, look for God, come to God. Pero be honest with me. Pagkahimong honest ako as your pastor karon, unsa ba imong gibuhat para pangitaon nimo ang Dios? Na ba kay gibuhat? Ni-try ba ka, kneel down sa kagabi, praying, Lord, I want you? Pila ba ka minuto ang imong gi-spend sa pagpangita sa Ginoo, pag-ampo, paghangyo sa iya, that He will reveal Himself to you? Nihangyo, bagyog ka sa iya, nga Lord, i-feel ni nga desire, Ginoo, akong emptiness, Ginoo, punaan ni Ginoo, nangayo ba ka na ba kagibuhat? Have you asked? Base ng tinuod tong gingon ni James, sa James chapter 4, wala ka kadawat, kaya wala ka nangayo. So, igsoon, ano sa ama na ni mo sugdan?
Kano sa aman hindi mo sugdan nga moluhod ko tinuod tinuoray sa Ginoo niya mangayo sa iya ha, makitabang sa iya ha, makikistorya sa iya katong tinuoray na gyud gyud pagpakigistorya. Kano sa aman hindi mo sugdan? When? And I hope you will do it. Because sayang lang nito ang ginaingon nga God is the only one who can satisfy that desire if wa kay buhaton. Ug dili nimo siya adtuon. So as I close, the deep desire in every human heart leads to three different responses. The secular world calls it deception, iladra, illusion ra. Pagan religion tries to remove it. But Christianity satisfies it through a relationship with God. So have a real relationship with God. So igsoon, kanang malonging sa imong heart, dili siya aksidente. That is how God is calling you back to Him. Ginatawag ka sa Ginoo, balik sa iya. So do not ignore the longing of your soul. Ayaw na i-ignore. Do not try to silence it. Do not try to fill it with the things of the world. Let that desire lead you to God Himself. Last verse, and I would like you to stand. Jeremiah 29:13. Stand up, please. Open your Bibles with me there, and I will close. And after this reading sa aning verse, I will pray and you look for a place to pray. And ingnang Ginoo, Lord, i-fill ang ako ang heart, Ginoo. Kaniya akong desire, Ginoo, kaniya akong emptiness, Ginoo. Puna, Lord, di na ko gusto nga maka-feel kong emptiness, Ginoong Dios. Puna, Ginoo, ikaw rin maka-feel ani, Ginoo. You're there, say amen. Jeremiah 29 verse 13. Are you there? Say amen. The Bible says, look at this. Listen carefully. Mo niya yung message ay mo ha. And ye shall seek me and find me. Wow, great promise. And ye shall seek me and find me. When ye shall search for me with all your hearts. Father God, salamat Ginoo sa imong mensahe. Help us to seek you with all our hearts tonight. In Jesus' name, amen. Look for a place. Suryang Ginoo mga kaigsunan. Come to Him and ask Him to fill that desire in your heart.